sa Panginoon. Hallelujah! Magsiyawit sa Panginoon. Purihin, purihin ang kanyang pangalan. Ibayag, ibayag ang dulot niyang kaligtasan. Magsiyawit kayo sa Panginoon. Hallelujah! Magsiyawit, magsiyawit, magsiyawit sa Panginoon, sa Panginoon. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pasalamatan natin ang Panginoon sa pamamagitan ng misang ito, lalo na sana sa pamamagitan ng ating mabuting buhay bilang Kristiyano. Hilingin natin ang biyayang ito, hindi lamang yung mga biyayang hinihiling natin na para sa pangangailangan natin, kundi ang pinakakailangan talaga natin, ang Panginoon natin. Upang tayo maging marapat sa misa, halina't magsisimula para sa ating mga kasalanan at pagkukulang. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos. At sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na mapagmahal na Diyos, patawarin sa ating mga sala, at patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Iyuko natin ang ating ulo, ibulong sa Panginoon ang ating intensyon. Sama natin ang mga nagdiriwang ngayon ng kanyang kaarawan, tulad ni Crescencia Raura. Pagdasal natin ang pagbuti ng kalagayan ng mga may sakit, katulad ni na Sister Terry, Teresita, Leoncia, Lerma, Remy, Alona, Rudy, Odger, Juliet, Judy. Pagdasal din natin ang mga OFW at ang mga nag-aalaga sa mga may sakit. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lagi nawang magalak ang iyong sambayanan. Nililiwanagan mo ng iyong maasang ilaw ang mga naliligaw na iyong pinababalik sa daan para ikaw ay matagpuan. Ang mga kabilang sa nananalig sa iyong anak ay pagkaluban mong makapagwaksi sa tanang salungat sa ngalang Kristiyanong sa iyo'y tinanggap upang ito ay talagang mapangatawan ng ganap sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, pinagpala ng Diyos si Esteban at pinuspos ng kapangyarihan. Ano pat gumawa siya ng maraming himala at kababalaghan sa harapan ng madla. Nakipagtalo sa kanyang ilang kasapi sa sinagoga ng mga pinalaya na binubuo ng mga Hudyong taga-Sirene, taga-Alendria, taga-Cilicia at taga-Asya. Ngunit wala silang magawa sa karunungan ni Esteban na kaloob ng Espiritu. Kaya't lihim nilang sinulsulan ng ilang lalaki na magsabi ng ganito, "Narinig naming nilalait niya si Moises at ang Diyos.
Sa gayoy naudyokan nilang magalit kay Esteban ang mga tao, ang matatanda ng bayan at ang mga eskriba. Siya'y sinunggaban nila at inharap sa Sanhedrin, at nagharap sila ng bulaang saksi laban kay Esteban. Ang taong ito'y wika nila ay walang tigil sa pagsasalita laban sa banal na templo at sa kautusan ni Moises. Narinig naming sinabi niya na ang templo'y gigibain nitong si Jesus na taga Nazaret na ito, at papalitan ang mga kaugaliang ipinamana sa atin ni Moises. Tinitigan sa Esteban ang lahat ng nakaupo sa Sanhedrin, at nakita nila ang kanyang mukay parang muka ng anghel. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapalad ang sumusunod sa utos ng poong Diyos. Mapalad ang sumusunod sa utos ng poong Diyos. Kahit ako'y usigit labanan ng pamunuan, ito ay iyong abang lingkod, sa utos mo'y mag-aaral. Ang buo mong kautusan sa akin umaaliw, siyang gurong nagpapayo sa lahat kong suliranin. Mapalad ang sumusunod sa utos ng poong Diyos. Pinatawad mo ang aking mga gawang kamalian. Ituro mo sa lingkod mo ang tuntunin mo at aral. Ang lingkod ay turoang masunod ang kautusan. Sa utos mo mapang-akit, ako na may mag-aaral. Mapalad ang sumusunod sa utos ng poong Diyos. Sa landas na di matuwid, wag mong akong babayaan. Pagkat ikaw ang mabuti, ituro mo ang iyong aral. Ang pasya ko sa sarili, ako'y maging masunurin. Sa batas ang pansinin ko, ay doon ko ibabaling. Mapalad ang sumusunod sa utos ng poong Diyos. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita po ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Kinabukasan nakita ng mga taong nanatili sa ibayo ng lawa na naroon pa ang isang bangka. Alam nilang si Jesus ay hindi kasama ng mga alagad, sapagkat ang mga ito lamang ang sumakay sa bangka at umalis. Dumating naman ang ibang lang bangkang galing sa Tiberias at sumadsad sa lugar na malapit sa kinainan nila ng tinapay matapos magpasalamat sa Panginoon. Nang makita ng mga tao na wala roon si Jesus ni ang kanyang mga alagad, sila'y sumakay sa mga bangka at pumunta rin sa Capernaum upang hanapin si Jesus. Nakita nila si Jesus sa ibayo ng lawa at kanilang tinanong, "Rabbi, kailan pa kayo rito?" Sumagot si Jesus, "Sinasabi ko sa inyo, hinahanap ninyo ako, hindi dahil sa mga kababalagang nakita ninyo, kundi dahil sa nakakain kayo ng tinapay at nabusog. Gumawa kayo, hindi upang magkaroon ng pagkaing nasisira, kundi upang magkaroon ng pagkaing hindi nasisira at nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Ibibigay ito sa inyo ng anak ng tao sapagkat siya ang binigyan ng kapangyarihan ng Diyos Ama." Kaya siya'y tinanong nila, "Ano po ang dapat naming gawin upang aming maganap ang kalooban ng Diyos?" "Itong pinagagawa sa inyo ng Diyos, manalig kayo sa sinugo niya." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Welcome sa Our Lady of Lasal at Quasay Parish, kung saan ayos lang umiyak, samahan tayo ng mahal ay nasa pag-iyak at sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. Lunes na naman, marami na naman ang magtatrabaho. Marami na naman ang magninegosyo.
ang rarakit na naman. Para saan? Para mabuhay. Pero yung buhay na ito ay hindi buhay na walang hanggan, kundi para mabuhay dito sa lupa. Kung tatanungin po natin, yung mga pumapasok ngayon para mag-opisina, yung mga pupunta ngayon sa kanilang pinagtatrabahuhan, yung mga namamasada ngayon, yung mga nagtatayo ng bahay, mga engineer, mga doktor, at ang marami pang ibang gagawa at magtatrabaho ngayon. I don't think sabihin nila na ginagawa nila ang ginagawa nila para sa buhay na walang hanggan. Sigurado kung ang ipapakahulugan nila sa paghahanap buhay ay yung paghahanap ng paraan upang mabuhay dito sa lupa at hindi necessarily agad sa kabila. In fact, kahit ang mga mag-aaral, kung tatanungin natin sila, bakit sila nag-aaral? Sigurado ko, sabihin nila, para makapagtapos, para makapagtrabaho, para kumita. At kung ipupush pa natin yon, puro material na bagay lamang yon. Kaya't ang pinaka-orientation talaga natin, sa totoo lang, madalas ay ang buhay lamang dito sa lupa. Nakakalimutan natin ang mas mahalagang buhay, ang buhay sa kabila. Ito yung pinapaalala ng Panginoon sa atin ngayon sa pamamagitan ng Ebanghelyong ating napakinggan. Katatapos pa lamang ni Kristong pakanin ang libu-libong mga tao. Napakatindi ng himalang ito. So much so na kahit wala pang internet noon, alam na agad ito ng maraming tao. Kaya nga, maraming sumusunod kay Kristo. Ito ngayon ang dahilan kung bakit sinabi ni Kristo sa kanila, gumawa kayo, hindi upang magkaroon ng pagkaing nasisira, kundi upang magkaroon ng pagkaing hindi nasisira at nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Now, I don't think sinasabi ni Kristo dito na wag na tayo magtrabaho para mabuhay, para kumain. Besides, kapapakain pa nga lang niya ng libu-libong mga tao. Nang makita niya ang libu-libong mga tao, hindi naman niya sinabi sa kanila, umalis na kayo. Total, narinig niyo naman ako eh. Ako ang pagkain nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Ako ang mas mahalaga kesa sa pangangailangan ng inyong tiyan. Umalis na kayo. Hindi. Still, He attended to their bodily needs, physical needs. At isinangkot pa niya ang kanyang mga alagad para dito. So, hindi winawalang halaga ni Kristo ang pagtatrabaho natin para mabuhay tayo sa mundong ito. Isa pa, nagkalat sa Biblia ang mga sipi na nagsasabi sa atin ng halaga ng paggawa at ng pagtatrabaho. Manapa, binabaling ng Panginoon ang orientation ng mga tao noon at ngayon. Sinasabihan tayo ng Panginoon na bagamat mahalagang mabuhay dito sa lupa, may mas mahalagang buhay na hindi natin dapat kinakalimutan, ang buhay sa kabila. Na hindi tayo dapat nabubuhay sa mundong ito, na hindi konektado o walang pag-iisip ng magiging buhay natin sa kabila, sapagkat ang kalidad ng buhay natin dito sa lupa ay magkakaroon ng malaking kinalaman sa magiging buhay natin sa kabila.
Kung sa buhay na ito ay nabubuhay tayo ng malayo sa Diyos na nagbibigay ng buhay na walang hanggan, paano tayo mag-expect na sa kabilang buhay ay magiging malapit tayo sa Diyos? Bagkus, baka isa tayo sa mga sabihan ng Diyos, hindi ko kayo nakikilala. Ang taong malayo sa Diyos, hindi niya nakikilala. Hindi ito simpleng pagkakilala. Siyempre, alam niya ang pangalan natin. Alam niya ang mga detalye tungkol sa atin. Pero ang sinasabing pagkakilala dito, katulad ng dapat na pagkakilala din natin sa Diyos, dapat malalim, personalan, relasyon ang pinag-uusapan at hindi mga simpleng detalye lamang. Papaano tayo mabubuhay sa kabilang buhay na kasama ang Diyos kung mabubuhay tayo sa mundong ito na hindi natin sinasama ang Diyos sa buhay natin araw-araw? Actually, napakadali lamang sanang gawin Kasi, sinabi din ni Kristo dito, kung papaanong mangyayari ito. Sabi lang niya, maniwala lang kayo. Yung kinakailangang magtrabaho. Isuko nyo lang ang sarili nyo sa akin. Maniwala lamang kayo na ako'y Diyos, na dapat nyong sambahin, na dapat nyong kilanlin, na dapat nyong pagtiwalaan, na dapat nyong unang-unang pinakamahalin. Di ba napakadali naman? Pero bakit hindi magawa? Actually, mas mahirap pa yung magkusot tayo ng labada Mas mahirap pa yung ginagawa ko ngayon pag-sermon. Mas mahirap pa yung pag-administer natin ng eskwelahan. Mas mahirap pa yung pagpunta nyo dito Kaysa sa pinapagawa ng Panginoon. Ang pinapagawa lang ng Panginoon, maniwala kayo sa akin. Tanggapin niyo ako sa buhay niyo. Di ba kadali? Pero bakit di natin magawa? Ang gauge niyan, na bago na ba ang buhay natin? Hindi na ba pinaghaharian ng lungkot, ng takot, ng hinanakit, ng galit, maging ng kahit konting tampo ang puso natin? Natututo na ba tayo magpasalamat kahit sa mga simpleng biyaya sa buhay natin? Nakukontento na ba tayo sa buhay natin? Bagamat nagtatrabaho, nagdedegosyo pa rin tayo. Pero kasi hindi na tayo nabubuhay para sa mga bagay lamang ng mundong ito dahil alam natin at tanggap natin mahal tayo ng Panginoon natin. Hindi na ba tayo nagtatampo sa Panginoon sa mga matitinding problemang naranasan natin? Madali na ba para sa atin ang magpatawad o humingi ng tawad? Madali na ba para sa atin ang magbigay, ang gumawa ng mabuti? Mahirap na ba para sa atin ang magkasala? Bagamat nagkakasala pa rin tayo paminsan-minsan ay mga simple na lang at napakahirap na para sa atin. Para bang suka na ng pusa na kinadidirihan natin ang pagkakasala. Kaya napakahirap na para sa atin na magkasala. Kaya nakakadiri na para sa atin pagkakasala. Ganun na ba tayo? Sapagkat kung hindi pa tayo ganon, ibig sabihin, hindi pa talaga tayo naniniwala sa Panginoon. Tandaan natin kahit ang demonyo ay naniniwala sa Diyos. So anong pinagkaiba natin sa demonyo? Kung hindi makikita sa ating buhay ang Diyos. Nakita nyo naman ang naging tingin ng Sanhedrin, ng mga tao kay Esteban. At nakita nila ang kanyang mukha'y parang mukha ng anghel. Iyon ang taong tunay na naniniwala sa Diyos. Tingnan nga natin sa sarili natin, pero huwag sa salamin. Tingnan natin ang puso natin. Ang Panginoon na ba talaga ang nasa sa kalooban natin? Ito sana mga kapatid ang ipagdasal natin sa ating banal na misa sapagkat napakahalagang tanong nito. Mas mahalagang tanong ito kaysa sa magkano na ba naipon natin.
Ilan na ba mga properties natin? Ano na ba ang nararating natin sa buhay? Ilan na ba ang mga likes and followers natin? Sino na ba ang mga taong natutuwa sa atin? Sino na ba ang mga taong humahanga sa atin? Mas mahalagang tanong ito, sapagkat kahit na tayo yung pinakamayamang tao sa buong mundo, walang magagawa ang yaman, pagkasikat, o ang kapangyarihan natin kapag humarap tayo sa Panginoon at sabihin niya sa ating, hindi kita nakikilala dahil nabuhay ka nang hindi ka naniniwala sa akin. Nabuhay ka nang malayo sa akin. Ito sanang hiling nating biyaya sa banal na pagdiriwang na ito. Amen. Lagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin, alam kong may magagawa ang Diyos. May magagawa Makapangyarihan siya. ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa Walang imposible sa Kanya. ang Diyos. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y sa Kanya ay maglilingkod. sa Kanya'y maglilingkod, Alam kong may magagawa ang Diyos. may magagawa ang Diyos. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko sapagkat mahal niya. Ng Diyos ang samo ko. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kanya ay maglilingkod. sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. Diringgin ng Diyos Pikit natin ang ating mga mata. Panginoon, tulungan mo kong mabuhay nang kasama ka, nang naniniwala sa iyo, nang ikaw ang pinaka-pinahalagan at pinakakaingatan ko sa buhay, sa puso ko. Tulungan mo ang mga nilalaman ng puso ko at ng isip ko ay magkaroon ng kaugnayan sa iyo. At kung walang kaugnayan, ay huwag ko nang ipurso, isipin, pagtrabahuhan ng mga ito. Tulungan mo akong maikonekta ang lahat ng mga plano ko sa buhay, lahat ng mga ginagawa ko sa iyo. Makita ko nawa ito na konektado sa iyo. At kung hindi, ay hindi ko nagawin, hindi ko nagpagsikapan, hindi ko na paghirapan. Tulungan mo ako, Panginoon. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Pasalamatan sa iyo. Siya ay muling babalik sa atin. Hindi niya tayo iiwan. Hindi niya tayo pababayaan. Paniwalaan. Hallelujah. Purihin ang Diyos. Hallelujah. Sa takdang panahon, babalik ang Panginoon. Kung tayo ay tapat siya sa kanyang mga pangakusan. Sabihin mo sa iyo, mayroong magandang mangyayari. Higit pa sa ilas, sa pagkakmahal ka ng Diyos. Kung lalapit ka kay Jesus, maaaring magdahal pero magiging maayos din. Mayroong magandang mangyayari sa iyo. Seek ye first the kingdom of God, and everything will be given. Kung lalapit kay Jesus, ahalagaan mo hindi ang biyaya, kundi siya na hinihingan mo at pinanggagalingan ng mga biyaya na hinihiling at kailangan mo. Papuri sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo. Kapara ng sa unang-una ngayon, magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen. Pag-aalay.
Pag-aalay. Buhay pagmamahal, alak at tinapay, sana'y tanggapin mo, amang mapagmahal, ngayon sa iyong hapag, kami nag-aalay. Alak at tinapay, alay ng iyong bayan, buhay pagmamahal, alak at tinapay, sana'y tanggapin mo, amang mapagmahal, buhay pag-iisip, kaluluwa't katawan, ang lahat-lahat na taglay nitong buhay, buhay pagmamahal, alak at tinapay, sana'y tanggapin mo, amang mapagmahal. Manalangin tayo, pang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, paakyatin mo sa iyong piling sa kalangitan ng aming mga panalangin kalakip ng haing mga alay upang ang mga pinagpagindapat mong gawing dalisay ay maging marapat na makasalo sa piging ng iyong pagmamahal. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasamang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin, Taas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ng Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Manaming makapangyarihan, tunay ang marapat na ikaw ay pasalamatan. Ngayong pinagdiriwang ang pagkahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumupos sa aming lahat. Naghahaing walang humpay ang anak mong minamahal upang magkasalo-salo ang tanan sa piging ng iyong buhay. Hindi na mamamatay ang inihain sa krus, ang sa krus ipinako'y buhay lagi bilang handog. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami po'y nagpupunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw po ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng iyong anak, na aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo.
Gayun din naman nang matapos ang hapunan, ninawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Niyambot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo po kami sa pag-ibig kaysa ni Dennis na aming obispo at ang tanang kaparian. Alalahan mo si Papa Francisco na tinawag mo mula sa daigdig na ito nung siya'y binyagan, siya'y nakaisang Kristo sa pagkamatay, ngayong siya'y pumanaw, naway makaisa siya ni Kristo sa pagkabuhay. Alalahanin mo rin ang ipanahing mga kapatid ng ahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalo na po ang aming mga ipagdarasal. Saglit tayong yumuko habang inaalala at pinagdarasal ang ating mga mahal kakilalang yumao. Pakisama si Diyos, Susalito Persigaw Diyosa, Miguel Arsenio Serio, Dionga, Maria, Jose, Eralito, Eric, Goring, Ada, Dante, Luisa, Emer, Sally, Rodolfo, Alan, Romy, Elsie, Alfredo, Mark, Ricky, Connie, Father Luciana, Benjaminelli, Orius, kagayon din ng lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagkintapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ang mahal na birhen ng Lasal at ang ina ng Diyos, San Jose ang kabiyak ng kanyang puso, lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal, papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Tumawag tayo sa Ama. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa langit.
sama. Niling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan sa kapahamakan sa mga seryosong karamdaman, samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tigapagligtas namin sa Hesus Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesus Kristo, sinabi mo noon, sinasabi mo rin sa amin ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko. Tunghayin mo ng aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa sa iyong kalooban. Kasama ang Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo daw ang lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po. Peace be sa kapayapaan. Peace be. Kordero ng Diyos, Na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. narito sa harap natin ng Panginoon ang ating buhay at kaligtasan. Paniwalaan natin siya tanggapin. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na parabang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Aking ihahayag ang kadakilan ng aking Diyos. Pasasalamatan siya at pupurihin Kanyang ginawa ay mabubuting lahat, tumutulong sa suliranin ng tao. Aking pupurihin ang Diyos na si Yahweh, sa ngalan niyang banal lahat ay magpuri.
siya at pupurihin magpakailanman, magpakailanman. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa pagkabuhay ng iyong anak, ay papakinabangin mong lagi sa kanyang lakas bilang bungang masagan ng dulot mong pagliligtas sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, Have mercy on us and on the whole world. Holy Gods, Holy Mighty One, Holy Immortal One, Have mercy on us and on the whole world. Holy Gods, Holy Mighty One, Holy Immortal One, Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy, We trust in you. alalahanin, Alalahanin, O mahal na Birhen ng Lasalet, ina ng pag-asa, ikaw ang nagpaalala sa aming magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na ang kagandahang loob mo'y nanatiling busilak. Sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo'y itinuring mo kaming mga tunay mong anak, kaya ninais mong ni Isay huwag mapahamak. Maging sa iyong walang tigil na pananalangin, pati luhay pumatak. Huwag namang mawala ng saysay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo, o aming inang liyag, na matapos ang pakikibaka namin sa mundong ito, at sa pananatili naming tapat kay Kristo, sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap, upang kung nasaan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat, at ang kaganapan ng kaluwalhatian ng Diyos Amay, tuluyang matupad siya nawa. mahal na Birhen ng Lasalet, tagapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mong walang patid kaming mga dumudulog sa iyo. Maraming salamat po sa inyong pakikisa at sa mga tulong na binibigay po ninyo na nakatutulong sa atin dito sa simbahan, lalong-lalo na rin po sa mga ibang nangangailangan. Marami pong salamat sa inyo. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Palain kayo kasama ang ating pamilya na mapagmahal na Diyos, ng Ama at ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Pumayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Salamat din po. Mary, Mother of the Lord, hear the prayer we sing to you. Let your tears sip in our minds and hearts as once they fell at Nazareth. Tell your people how to live again. Tell your people how to sing again. Tell your people how to dance again. Tell your people how to pray again.